Maligayang pagdating sa lahat ng aking minamahal na manonood, lalo na sa mga nakikinig mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang totoong kwento ng aking buhay. Isang kwento tungkol sa pagiging ina, sakripisyo, at maging ng mga mahahalagang aral. Umaasa akong ang aking kwento ay makarating sa maraming tao, at kung ito ay tumatak sa iyong puso, mangyaring pindutin ang like button at ibahagi ito. Gusto kong malaman kung hanggang saan na ang aking kwento mula saang lungsod sa Pilipinas ka nakikinig. Ako ay naging isang byuda sa loob ng 38 taon. Ang aking asawa, si G. Ricardo, ay pumanaw noong ang aming nag-iisang anak na si Miguel ay 15 na taong gulang pa lamang. Pinag-aral ko si Miguel mag-isa, nagtrabaho ng walang tigil, nagdagdag ng mga shift bilang nurse para makapasok ang aking anak sa kolehiyo. Hindi na ako muling nag-asawa. Ang aking anak ang aking buong mundo, aking karangalan, ang dahilan para patuloy akong lumaban sa mga mahahaba at nakakapagod na taon na iyon. 3 taon na ang nakalilipas nang ipakilala ni Miguel sa akin si Maria. Gusto ko talaga siyang mahalin. Gusto ko talaga. Maganda siya, mahinahon magsalita, laging nakabihis ng maayos. Ngunit may nakita ako sa kanyang mga mata kapag tinitingnan niya ako. Isang bagay na malamig, kalkulado. Pilit ko itong binaliwala, masaya si Miguel, at iyon lang ang mahalaga, hindi ba? Nagpakasal sila sa loob lamang ng 6 na buwan. Naisip ko, masyadong mabilis, ngunit pinanatili ko ang aking mga pag-aalala sa aking sarili. Anong uri ng ina ang makikialam sa kaligayahan ng kanyang anak? Tinulungan ko sila sa pag-aayos ng kasal, nag-ambag ng 15,000 piso, humigit kumulang 10 milyong VNC para sa kanilang pangarap na seremonya. Si Maria ang pumili ng lahat, ang lugar, mga bulaklak, kahit ang listahan ng mga bisita. Napansin ko na ang mga kaibigan ko ay tila nakalimutan sa mga imbitasyon, ngunit hindi ako nagsalita. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang mga kahilingan. Maliit sa simula. Nanay, pwede mo ba kaming tulungan sa security deposit? Hanggang sa dumating lang ang bonus ko. Pagkatapos, Nanay, nasira ang kotse ni Maria. Pwede mo ba kaming pahiramin ng 3,000 piso, humigit kumulang 2 milyong VNJs? Ang mga utang ay naging isang pattern, isang buwanang pangyayari, at hindi kailanman nabayaran. Nangangako ang aking anak, nahihiya, humihingi ng paumanhin, ngunit si Maria ay ngingiti ng malamig na ngiti na iyon at babaguhin ang paksa. 6 na buwan na ang nakalilipas, lumipat sila sa isang mamahaling apartment na malinaw na hindi nila kayang bayaran. Ang renta ay 2,800 piso, humigit kumulang 1.8 milyong VN bawat buwan. Sa loob lamang ng ilang linggo, tumawag si Miguel. Nanay, pasensya na. Hindi natuloy ang promotion ko. Pwede mo ba kaming tulungan sa upa sa loob ng ilang buwan hanggang sa makabangon kami? Dapat ay sinabi kong hindi, ngunit siya ang anak ko, ang aking nag-iisang anak. Sumang-ayon akong pansamantalang bayaran ang kanilang upa. Naging 2 buwan ang 3, pagkatapos 4, pagkatapos 6 na buwan. Ako ang nagbabayad ng kanilang upa habang nakatira sa aking maliit na bahay na may 2 silid tulugan. Ang parehong bahay kung saan ko pinalaki si Miguel nang mag-isa. Ang bahay na halos nabayaran ko na bago magretiro. Ang tipping point ay dumating sa maliliit na sandali. Ang mga bagong designer handbag ni Maria. Ang mga spa trip niya tuwing weekend kasama ang mga kaibigan. Ang mga larawan sa social media ng mamahaling hapunan sa restaurant habang kumakain ako ng sopas at sandwich para mabayaran ang kanilang upa. Si Miguel ay gumagawa ng mga dahilan. Masipag magtrabaho si Maria, nanay. Karapat-dapat siyang mag-enjoy. Ngunit sino ang nagbabayad para sa mga kasiyahang iyon? Pagkatapos ay dumating ang Thanksgiving. 2 araw akong naghanda ng mga paboritong putahe ni Michael tulad ng ginagawa ko taon-taon. Dumating sila 1 oras na huli. Si Maria ay halos hindi kumain, nagreklamo tungkol sa maalat na stuffing at ginugol ang halos buong hapunan sa kanyang telepono. Nang ilabas ko ang pumpkin pie na ginawa ko mula sa simula ayon sa recipe ng nanay ni Ricardo,
Inanunsyo ni Maria na busog na siya at kailangan na nilang umalis ng maaga para sa isang party sa bahay ng kanyang kaibigan. Nakita ko silang umalis sa bagong kotse ni Maria, isang kotse na hindi ko alam na binili nila at may nasira sa loob ko. Paano ko hinayaan na mangyari ito? Dumating ang Disyembre na malamig at malupit. Ipinadala ko kay Miguel ang aking karaniwang regalo sa Pasko, isang tseke na nagkakahalaga ng 500 piso, humigit kumulang 330,000 VNMs. Nag-text siya. Salamat nanay. Hindi isang tawag, hindi isang pagbisita, isang text. Pagkatapos sa bisperas ng Pasko, tumunog ang telepono ko. Ang boses ni Miguel ay matigas, formal, hindi tulad niya. Nanay, tungkol sa hapunan bukas. Bumigat ang puso ko. Sa wakas, magdiriwang tayo ng magkasama tulad ng dati. Nakabili na ako ng maliit na pabo, ang kanyang paboritong cranberry sauce, mga sangkap para sa aking espesyal na stuffing. Hindi kami darating ngayong taon. Ang mga salita ay tumama tulad ng tubig-yelo. Ano? Pero Michael, Pasko na? Ayaw ni Maria na nandyan ka. Ang boses niya ay bumaba halos sa bulong. Sa totoo lang, sa bahay ng mga magulang niya, kami magdiriwang ngayong taon. Nararamdaman niyang masyado kang mapanghusga sa kanya. Hindi siya komportable sa'yo. Nakatayo ako sa kusina, ang telepono ay nakadikit sa aking tainga, hindi makapagsalita. Mapanghusga? Hindi ko kailanman sinabi ang anumang laban sa kanya sa kabila ng lahat. Pasensya na nanay, patuloy ni Michael, ang kanyang boses ay lumalakas na parang na-rehearse na niya ito. Si Maria ang aking asawa. Kailangan kong unahin siya. Siguro sa susunod na taon ay magbabago ang lahat. Tumingin ako sa aking kalendaryo, sa nakalinyang petsa, sa aking mga tala tungkol sa oras ng paglalagay ng pabo sa oven, sa mga nakabalot na regalo sa ilalim ng aking maliit na puno, lahat para sa kanila. Naiintindihan ko, narinig ko ang sarili kong sinasabi. Pagkatapos ay idinagdag ko ng mahinahon. Sana magkaroon kayo ng magandang Pasko. Binabaan ko ang telepono bago siya makasagot. Tumayo ako roon sa katahimikan ng kusina ko, talagang nakikita ang aking buhay sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Ang mga sakripisyo, ang pera, ang mga dahilan na ginawa ko para sa kanilang dalawa. Ang malamig na katotohanan ay bumaba sa akin tulad ng niebe. Ako ay nag-enable. Tinuruan ko sila na lagi akong magbibigay. Laging susuko, laging tatanggapin kung anuman ang mga piraso ng pagmamahal na kanilang ibibigay. Ngunit hindi na ngayon. Sa umaga ng Pasko, nagising ako sa katahimikan. Walang masayang boses, walang tunog ng pagpupunit ng papel ng regalo, walang amoy ng kape at cinnamon rolls, tanging katahimikan. Humiga ako sa kama na nakatingin sa kisame, ginagawa ang isang bagay na dapat ko nang ginawa buwan na ang nakalipas. Kinwenta ko ang upa sa loob ng sak na buwan, 16,000 to 800 piso. Humigit kumulang 11 milyong VN Dejo. Ang kontribusyon sa kasal, 15,000 piso. Humigit kumulang 10 milyong VN Dejo. Ang mga utang para sa pagkumpuni ng sasakyan, muebles, pang-emergency na dental work na kalaunan ay nakita kong isa palang weekend trip sa Miami. Karagdagang 9,000 piso. Humigit kumulang 6 milyong VNs dies. Ang buwan ng grocery na binibili ko para sa kanila, ang pera sa gasolina, ang maliliit na regalo na laging kailangan ni Maria. Hindi bababa sa 3,000 piso, humigit kumulang 2 milyong VNA pa. Halos 44,000 piso, humigit kumulang 29 milyong VN sa wala pang 3 taon. Bumangon ako sa kama at naglakad papunta sa aking desk. Kumuha ako ng mga bank statement, checkbook, bawat resibo na naipon ko. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Naubos ko ang aking ipon. Pera na plano kong gamitin para sa mga medical emergencies, para sa home repairs, para sa simpleng kaginhawahan ng seguridad sa aking pagtanda. Para saan? Para lang magkaroon ng designer bags ang aking manugang habang sinasabi sa akin ng aking anak na hindi ako welcome sa Pasko. Pumasok ang takot. Paano kung kailanganin ko ng medical care? Paano kung masira ang bubong ko? Paano kung mamatay ang sasakyan ko? Ako ay 71 taong gulang, nabubuhay sa fixed income, at hinayaan ko silang ubusin ako.
Ang pagkaunawa dito ay nagpapaligsahan sa aking mga kamay. Ngunit sa ilalim ng takot, may iba pang gumalaw. Isang bagay na matigas at malamig at malinaw. Galit. Hindi ang mainit, pagsabog na uri, kundi ang tahimik, determinado na nagpapabago ng lahat. Gumawa ako ng kape at umupo sa lamesa ng kusina na may notepad. Kung gagawin ko ito, kailangan kong maging matalino, kalkulado. Kailangan kong mag-isip tulad ni Maria, tulad ng isang taong nakikita ang mga relasyon bilang mga transaksyon. Ang pag-iisip na iyon ay nagpapasuka sa akin, ngunit ito rin ay nagpapatalas sa akin. Una, kailangan kong maunawaan ang aking legal na posisyon. Binuksan ko ang aking laptop, ang parehong laptop na binili ko may mataon na ang nakalilipas at pinanatili dahil hindi ko kayang bumili ng bago, at nagsimulang mag-research tungkol sa mga karapatan ng nangungupahan, mga obligasyon ng may-ari, mga pamamaraan ng pagpapaalis, mga verbal agreement kumpara sa mga nakasulat na kontrata. Ang mga bayad sa upa ay lahat ginawa sa pamamagitan ng aking bank account, direkta sa kanilang may-ari. Mayroon akong lahat ng transaksyon na nakadokumento, bawat petsa, bawat halaga. Mabuti. Iyon ay isang leverage. Ngunit walang nakasulat na kasunduan sa pagitan ni Miguel at ko. Walang promissory note, walang repayment plan. Sa legal na paraan, ang perang ibinigay ko sa kanila ay maaaring ituring na regalo. Iyon ay masakit, ngunit isinulat ko ito. Mauunawaan ba niya? Magagalit ba siya? Mapapatawad niya ba ako? Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang kanyang boses sa bisperas ng Pasko. Malamig, malayo, parang obligasyon? Kailan ako naging isang obligasyon para sa kanya sa halip na ang kanyang ina? Bumalik ang galit, pinatatag ako. Nagawa ko na ang aking desisyon. Ngayon ay gagawin ko ito. Enero 3. Iyon ang petsa ng tawag. Nagdidilig ako ng mga halaman, sinusubukang panatilihin ang normalidad sa aking routine nang tumunog ang telepono ko. Nag-flash ang pangalan ni Miguel sa screen. Hinayaan ko itong tumunog ng 3 beses bago ko sagutin. Kailangan kong patatagin ang aking paghinga para maihanda ang sarili ko. Nanay, ang boses niya ay mahigpit. Nakalimutan mo bang bayaran ang upa namin? Hindi, Michael. Hindi ako nakalimot. Katahimikan. Tapos anong ibig mong sabihin? Tumawag ang may-ari. Sinabi niyang hindi na iproseso ang bayad sa Enero. Tama. Pinahinto ko ang automatikong pagbabayad. Pinahinto mo? Mukha siyang talagang nalilito na parang hindi ito maintindihan. Nanay, hindi ka pwedeng basta na lang huminto. May lease tayo. Kailangan natin ang perang iyon. Michael, may lease ka. Ikaw at si Maria ang pumirma, hindi ako. Ito ang responsibilidad mo, hindi sa akin. Ngunit tinutulungan mo kami. Tumataas ang boses niya, ang pagpanik ay kumakalat. Hindi mo kami pwedeng basta na lang iwanan ng ganito. Iwanan. Ang salita ay tumama sa akin na parang sampal. Nagbigay ako sa inyo ng halos 44,000 piso at ang pagtigil ay pag-iwan. Hindi ko kayo iniiwan, mahal ko. Hindi ko na lang binabayaran ang inyong mga bayarin. Isa kang lalaking may trabaho. Panahon na para kayo at si Maria ang mamahala sa inyong sariling pananalapi. Hindi namin kayang bayaran ang lugar na ito nang wala ang tulong mo. Alam mo iyan. Kung gayon, marahil ay dapat kang pumili ng apartment na kaya mong bayaran. Isa pang katahimikan. Naririnig ko ang boses ni Maria sa background, matalas at mapilit. Ano ang sinasabi niya? Speaker mo. Nanay, sabi ni Michael, ang tono niya ay nagbago sa isang bagay na nakikilala ko mula sa kanyang pagkabata. Pagmamakaawa, manipulasyon. Ito ba ay tungkol sa Pasko? Dahil hindi naman talaga sinasadya ni Maria na saktan ka. Stress lang siya. Babawiin namin para sa'yo, okay? Gagawa tayo ng New Year's kasama ka sa halip. Hindi ito tungkol sa Pasko, Michael. Ito ay tungkol sa katotohanan na sinusuportahan ko kayo sa pananalapi habang kayo at ang iyong asawa ay nabubuhay ng higit pa sa inyong kakayahan. Kailangan itong matapos. Ang boses ni Maria ay malinaw na ngayon. Sapat na malakas para marinig ko. Seryoso ka ba ngayon? Sabihin mo sa kanya na may mga bayarin tayo. Sabihin mo sa kanya na kailangan natin ng perang iyon.
Yang aking anak ay hindi nagsabi sa kanya na hinaan ang kanyang boses. Hindi niya ako pinagtanggol. Sa halip, sinabi niya, "Nanay, pakiusap, ngayong buwan lang, bigyan mo kami ng oras para makaisip ng paraan." Hindi, Michael. Ano ang gusto mo mula sa amin? Ang boses ni Maria ay mas malapit na ngayon, sumisigaw. Gusto mo kaming magmakaawa? Sige na. Pakiusap, Linda. Pakiusap ipagpatuloy ang pagbabayad ng aming upa tulad ng ipinangako mo. Hindi ko kailanman ipinangako ang anumang bagay, Maria. At iminumungkahi ko na pareho kayong magsimulang maghanap ng mas abot-kayang lugar na matitirhan. Binabaan ko ang telepono, nanginig ng husto ang aking mga kamay. Nagawa ko na. Talagang nagawa ko na. Walang pagbabalik. Tumunog muli ang telepono kaagad, pagkatapos ay muli, Pinatay ko ito. Kinabukasan, nagmaneho ako papunta sa opisina ni Elena. Siya ay semi-retired, ngunit nagpapanatili pa rin ng isang maliit na practice para sa mga piling kliyente. Nang ikwento ko sa kanya ang tungkol sa tawag, tumango siya ng mabigat. Lalala ang sitwasyon, babala niya. Nakadokumento mo ba ang tawag na yon? Dapat sana ay nirecord ko ito, pag-amin ko. Simulan mo na ngayon. I-record ang bawat pakikipag-ugnayan. I-save ang bawat text, bawat voicemail. Linda, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Kumuha siya ng legal pad at gumuhit ng timeline. Nagbabayad ka ng kanilang upa sa loob ng 6 na buwan. Sa karamihan ng mga estado, iyon ay maaaring magtatag ng isang implied contract. Maaari nilang pag-usapan na ikaw ay legal na obligado na magpatuloy. Lumubog ang aking puso. Kaya kailangan kong magpatuloy sa pagbabayad? Hindi, ngunit kailangan mong formal na ipaalam ang pagtigil. Magpadala sa kanila ng certified letter na nagsasabing hindi ka na magbibigay ng suportang pinansyal kaagad. Bigyan sila ng 30 araw na paunawa para maghanap ng mga alternatibong pagsasaayos. Pinoprotektahan ka nito sa legal na paraan at nagpapakita ng mabuting hangarin. Noong hapon na iyon, tinulungan ako ni Elena sa pagbuo ng sulat. Ito ay malamig at legal, hindi katulad ng normal kong pakikipag-usap sa aking anak, ngunit kinakailangan ito. Mahal na Miguel at Maria. Nagsisimula ang sulat. Ang sulat na ito ay nagsisilbing formal na paunawa na hindi na ako magbibigay ng tulong pinansyal para sa inyong upa o iba pang mga gastos simula Pebrero. Ipinadala ko ito sa pamamagitan ng certified mail. Return receipt requested, ang punto ng walang pagbabalik. Noong gabing iyon, nag-browse ako sa aking mga email para sa isang bagay. Hindi ako sigurado kung ano. At pagkatapos ay natagpuan ko ito. Isang email mula 8 buwan na ang nakalilipas mula sa account ni Miguel. Bagaman ang estilo ng pagsulat ay malinaw na kay Maria, ito ay nagdetalye ng isang 4 taong plano na kanilang pinag-usapan. Babayaran ko ang kanilang upa hanggang sa makapag-ipon sila para sa down payment ng bahay. Pagkatapos ay makikipag-cosign ako sa kanilang mortgage dahil hindi pa sapat ang kanilang credit. Pagkatapos ay tutulungan ko sila sa mismong down payment, marahil 50,000 piso. 50,000 piso, pinlano nila ito. Kinwenta nila kung magkano ang maaari nilang makuha mula sa akin at gaano katagal. Ipinasa ko ang email kay Elena na nanginginig ang mga daliri. Tumawag siya sa akin sa loob ng 1 oras. Linda, ito ay ebidensya ng sinadyang financial exploitation. Hindi ito basta-basta paghingi ng tulong ng isang anak sa kanyang ina. Ito ay premeditated. Tinarget ka nila. Umupo ako ng mabigat. Si Maria marahil ang nagsulat nito, ngunit ang pangalan ni Miguel ay nasa email account. Alam niyang bahagi siya ng planong ito. Ang katotohanan iyon na ang aking anak ay sinadyang kinwenta ang plano na ubusin ang aking ipon. Iyon ang sandali na nagbago ang lahat. Hindi na galit, hindi na masakit, isang bagay na mas malamig, kalinawan. Ano ang gagawin ko? Tanong ko. Protektahan mo ang iyong sarili, sabi ni Elena ng matatag. At maghanda ka para sa kanilang paglaban dahil gagawin nila iyon. Ang certified letter ay naihatid noong Enero 7. Natanggap ko ang return receipt noong Enero 9. Pinirmahan nila ito. Ngayon alam na nila na ito ay totoo. Ang tugon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko.
Enero 10, 11 ng umaga. Isang kotse ang pumasok sa aking driveway. Tiningnan ko sa bintana habang bumababa sina Miguel at Maria. Ang mukha ni Maria ay isang maskara ng halos hindi makontrol na galit. Si Miguel ay mukhang maputla, nag-aalala. Hindi ko agad binuksan ang pinto. Hinayaan ko silang kumatok. Hayaan silang maghintay. Nang sa wakas ay binuksan ko ito, pinanatili ko ang chain lock. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Miguel. Pwede tayong mag-usap sa pamamagitan ng pinto. Nanay, halika na. Huwag kang maging katawa-tawa. Ang boses ni Maria ay mapanukso at matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay yelo. Papasukin mo kami. Sabihin mo ang kailangan mong sabihin mula roon. Ang maskara ni Maria ay nadulas. Talaga bang gagawin mo ito? Putulin ang sarili mong anak? Anong uri ng ina ka? Ang uri na nagtrabaho ng 2 shift para palakihin siya ng mag-isa. Sabi ko ng mahinahon. Ang uri na nagbayad para sa kanyang kolehiyo. Ang uri na nagbigay sa kanya ng lahat ng kanyang mayroon. At ngayon ang uri na sawa na sa paggamit. Ginamit? Si Michael ay tila tunay na nagulat. Nanay, hindi ka namin ginamit. Kailangan namin ng tulong at nag-alok ka. Nag-alok ako ng pansamantalang tulong. 6 na buwan na ang nakalilipas. Sinabi mong ilang buwan lang. May mga text message ako, Michael. Meron akong lahat ng nakadokumento. Nanliit ang mga mata ni Maria. Dinodokumento mo kami na parang mga kriminal kami. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Isang bagay na dapat ko nang ginawa mula pa noong simula. Alam mo ba? Si Maria ay lumapit. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bagay na pangit. Isa kang bitter na matandang babae na hindi makatiis na ang iyong anak ay may asawa na ngayon. Selos ka. Ito ay dahil hindi kita pinayagan na kontrolin ang ating Pasko. Ito ay dahil kinuha mo ang 44,000 piso mula sa akin sa loob ng 30 taon. Ang numero ay lumutang sa hangin. Ang mukha ni Miguel ay naging puti. Hindi ganon karami. Mayroon akong bawat resibo, bawat bank statement. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang spreadsheet? Hinawakan ni Maria ang braso ni Michael. Hindi na natin kailangang pakinggan ito. Michael, umalis na tayo. Hindi niya tayo matutulungan. Ngunit si Michael ay nakatingin sa akin. 44,000 piso? Oh, eksaktong 44,350 piso. Babayaran namin ito sa iyo. Sabi niya agad. Gagawin namin, pangako, bigyan mo lang kami ng oras. Ipagpatuloy ang pagtulong sa upa sa 6 na buwan pa at kami ay... Hindi, sumabog si Maria. Malandi ka, mawawala ang apartment namin. Saan kami pupunta? Hindi iyon ang problema ko, Maria. Hindi problema mo, siya ang anak mo. Anong uri ng ina ang nagtatapon sa kanyang anak sa lansangan? Hindi ko tinatapon ng sino man. Mayroon kayong apartment, mayroon kayong lease. Kailangan nyo lang bayaran ito ng mag-isa. Hindi namin kaya, Maria ay sumigaw. Mayroon kaming mga bayarin, mayroon kaming mga gastusin. Ang sahod ni Michael ay hindi sapat. Kung gayon, maghanap ka ng trabaho, Maria, o lumipat sa mas murang lugar. Iyan ang mga pagpipilian mo. Magsisisi ka sa ginawa mo, Maria ay bumubulong. Kapag ikaw ay matanda at may sakit at namamatay ng mag-isa, matatandaan mo ang sandaling ito. Kapag kailangan mo kami at wala kami roon, mauunawaan mo ang iyong itinapon. Nananakot ka ba sa akin? Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Akala mo napakamatuwid mo, napakamoral, ngunit isa ka lamang malungkot na matandang babae na mamamatay ng mag-isa dahil masyado kang mapilit para tulungan ang iyong sariling pamilya. Ang mga salita ay dapat na masakit. 1 buwan na ang nakalilipas, marahil ay ginawa nila akong mahina. Ngunit ngayon, pagod na lang ako. Tapos na ba tayo dito? Tanong ko. Sinubukan ni Michael sa huling pagkakataon. Nanay, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. 3 buwan pa lang. Bigyan mo kami ng 3 buwan para makapag-ipon at makahanap ng bagong lugar. Binigyan kita ng 30 araw na paunawa, iyan ay higit pa sa mapagbigay. Hindi kami makakahanap ng lugar at makapag-ipon ng deposito sa loob ng 30 araw.
Kung gayon dapat ay naisip mo iyon bago mo ginastos ang iyong pera sa mga designer handbag at mamahaling hapunan. Si Maria ay sumugod at sa isang sandali ay naisip kong susubukan niyang suntukin ako sa pinto. Sinusubaybayan mo ba kami? Hindi. Mayroon akong mga mata at account sa Facebook. Nabaliw ka na. Si Maria ay pumihit kay Michael. Sabihin mo sa kanya na nabaliw ka. Kailangan natin gumawa ng isang bagay. Hindi niya tayo pwedeng iwanan ng ganito. Magagawa ko at ginagawa ko. Paalam, Michael. Paalam, Maria. Isinara ko ang pinto. Narinig ko si Maria na sumisigaw sa kabilang panig. Narinig ko si Michael na sinusubukang pakalmahin siya. Narinig ko ang mga banta, malabong legal na aksyon, reklamo sa pamilya, mga pangako na pagsisihan ko ito. Narinig ko ang lahat sa pamamagitan ng sarado kong pinto. At tumayo ako roon, nanginginig ngunit determinado hanggang sa wakas ay umalis sila. Nang umalis ang kanilang kotse, bumagsak ako sa aking upuan. Nanginginig ang buong katawan ko. Nagawa ko na, napatayo ko na sila. Ngunit ang pagharap ay nag-iwan sa akin ng pagod, takot, nagtataka kung nawasak ko na ba ang relasyon ko sa aking anak habang buhay. Sa susunod na 3 araw, tinanggal ko sa saksakan ang aking telepono. Pinatay ko ang aking computer. Nagpahinga ako. Kailangan kong makabawi mula sa adrenaline, takot, emosyonal na pagkapagod. Dumalaw si Elena minsan, nagdala ng sabaw, sinabi sa akin na ginawa ko ang tama. Ngunit tama ba ako? Ang tanong na yon ay bumabagabag sa akin sa mga tahimik na araw ng pagbawi. Noong Enero 14, binuksan ko muli ang aking telepono. 47 missed calls, 32 text messages. Ang mga voicemail ay isang pag-unlad. Boses ni Michael na humihingi ng paumanhin at nagmamakaawa. Boses ni Maria na nagpapalitan sa pagitan ng matamis na manipulasyon at hilaw na pagiging marahas. Pagkatapos ay nakakagulat na katahimikan sa nakalipas na 2 araw. Ang huling text message ay mula kay Michael na ipinadala kaninang umaga. Nanay, pwede ba tayong mag-usap? Ikaw at ako lang, walang Maria. Kape bukas sa Morrison's Cafe, 10 AM, pakiusap? Tinitigan ko ang mensaheng iyon ng matagal. Ito ang unang pagkakataon na si Michael ay nagmungkahi ng isang pulong nang wala si Maria. Ito ba ay tunay o bagong estratehiya? Nag-text ako pabalik. Doon ako. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako para sa pagtulog, tumunog ang doorbell ko. 9 PM. Huli na para sa mga bisita. Tiningnan ko ang peephole at nakita ko ang isang babae na hindi ko kilala. Nakabihis ng maayos, propesyonal, may hawak na clipboard. Pwede ko ba kayong tulungan? Tawag ko sa pinto. Mrs. Morrison, ako si Carol Henderson mula sa Prestige Property Management. Ako ang namamahala sa apartment complex kung saan nakatira ang anak ninyo. Maaari ko ba kayong makausap sandali? Binuksan ko ang pinto, ngunit pinanatili ang kadena. Tungkol saan ito? Nauunawaan ko na nagkaroon ng ilang kalituhan tungkol sa mga bayarin sa renta. Ang anak ninyo ay nagsabi na maaaring gusto ninyong pag-usapan ang isang payment plan para matulungan silang makahabol. Lumamig ang aking dugo. Walang kalituhan, Miss Henderson. Pansamantala ko silang tinutulungan at natapos na ang tulong na yon. Ang kanilang gagawin tungkol sa upa ay sa pagitan ninyo at nila. Nakikita ko, ang kanyang ngiti ay naging tensyonado. Mrs. Morrison, 15 taon na akong nasa property management. Nakakita na ako ng mga ganitong sitwasyon dati, mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya dahil sa pera. Nakakalungkot, sigurado ako na kung maupo tayong lahat, maaari tayong makahanap ng solusyon. Mukhang mabait na lalaki ang anak ninyo. Nakakalungkot kung makita siyang pinaalis. Miss Henderson, nandito ba kayo para sa aking anak? Nandito ako para humanap ng solusyon na gagana para sa lahat. Kung gayon, ang solusyon ay ang inyong anak at ang kanyang asawa ang magbayad ng kanilang sariling upa. Iyan ang ginagawa ng mga adult tenants. Magandang gabi. Isinara ko ang pinto. Kaya ito pala ang bagong taktika ni Maria, ang paggamit ng third party para iparamdam sa akin ang kasalanan, para idiin ako. Matalino, ngunit kitang-kita.
Sinaunang umaga, dumating ako sa Morrison's Cafe ng 15 minuto na mas maaga. Pinili ko ang isang mesa sa tabi ng bintana, nag-order ng kape at naghintay. Dumating si Michael eksaktong 10 hour time, mag-isa. Mukha siyang mas payat, pagod, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. "Salamat sa pagpunta," sabi niya, nauupo. "Nasaan si Maria?" Hindi niya alam na nandito ako. "Nanay, ako. Kailangan kong humingi ng paumanhin. Hindi ko napagtanto kung gaano karaming pera ang naibigay mo sa amin. Ibig kong sabihin, alam kong tinutulungan mo kami, ngunit hindi ko ito binibilang." 44,000 piso. Umiling siya. "Buong ipon mo iyon, hindi ba?" "Karamihan. Diyos ko, nanay, pasensya na talaga, hindi ko naman talaga intention." Si Maria ang namamahala sa aming pananalapi. Nagtiwala lang ako na namamanage namin. "Okay, si Maria ang namamahala sa pananalapi ninyo," ulit ko. "Michael, 37 taon ka na. May master's degree ka. Paano hindi mo alam ang iyong sariling pinansyal na sitwasyon?" Alam ko, hindi mapapatawad, ngunit mahusay si Maria sa pera at mahaba ang oras ko sa trabaho, kaya naging makatuwiran lang. "Michael, itigil mo na. Pakinggan mo ang sarili mo. Nagbibigay ka na naman ng mga dahilan para sa kanya." Tumigas ang kanyang panga. "Siya ang aking asawa, at ako ang iyong ina. Ang isa na iyong inalis sa Pasko, ang isa na iyong ginamit bilang personal ATM machine. Hindi ko naman talaga intensyong gamitin ka, ngunit ginawa mo. Sinadya man o hindi, iyon ang nangyari." Katahimikan siya ng mahabang sandali. "Kung gayon, paano kung bayaran kita? 100 piso bawat buwan, aabutin ng mahabang panahon, ngunit..." "Michael, 100 piso bawat buwan ay aabutin ng 37 taon para mabayaran ang 44,000 piso. Ang matematika ay tila tumama sa kanya sa unang pagkakataon. Lumukot ang mukha niya. "Hindi ko alam ang gagawin," sabi ni Maria. "Dapat natin siyang idemanda." Sabi niya, "May verbal contract ka at hindi ka pwedeng basta umatras." Hayaan mo akong maging malinaw. Kung ikaw o si Maria ay kumuha ng legal na aksyon laban sa akin, kakasuhan kita pabalik para sa bawat sentimos na ibinigay ko sa iyo, kasama ang interes, kasama ang mga bayarin sa abogado. Mayroon akong dokumentasyon ng lahat, bawat pagbabayad, bawat kahilingan, bawat pangako na magbayad na hindi natupad. Nauunawaan mo ba? Idedemanda mo ako, ang sarili mong anak? Idedemanda mo ako, ang sarili mong ina? Ang tanong ay lumutang sa pagitan namin. Sa wakas, tumingin siya sa kanyang kape. Galit na galit si Maria. Hindi ako nagmamalasakit sa galit ni Maria, Michael. Nagmamalasakit ako sa iyo. Ngunit hindi na ako magpapamanipula. Kaya ano na ang mangyayari ngayon? Ngayon, ikaw at si Maria ay maghanap ng sarili ninyong apartment. Matuto kayong mamuhay sa kaya mong kitain. Maging independyente kayo sa pananalapi. At kami, ikaw at ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. "Mahal kita, Michael. Lagi kitang mamahalin, ngunit hindi ako magiging ATM mo. Kung gusto mo ng relasyon sa akin, dapat ito ay batay sa pagmamahal, hindi sa pera. Nauunawaan mo ba iyon?" Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Nauunawaan ko. Hindi ako sigurado kung si Maria ay mauunawaan. Iyon ang kailangan mong ayusin. Umalis siya pagkatapos, mukhang talunan, ngunit sa isang paraan ay mas magaan. Umupo ako doon, tinatapos ang aking kape, nararamdamang malungkot at nailigtas. Noong hapon na yon, tinawagan ko ang aking kaibigan na si Barbara mula sa panahon ko sa nursing. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang pera, ang pagharap, ang takot, ang pagdududa. Nakinig siya ng walang paghatol. "Linda, nagawa mo ang tama, ngunit kailangan mo ng suporta. Pumunta ka sa aking book club sa Huwebes. Lahat tayo ay mga retiradong nurse. Lahat tayo ay dumaan sa family drama. Kailangan mong makasama ang mga taong nakakaunawa." Noong Huwebes ng gabi, umupo ako sa sala ni Barbara, kasama ang 6 pang babae, lahat ay nasa aking edad. Nang ibinahagi ko ang aking kwento, bawat isa sa kanila ay may katulad na kwento. Mga anak na nag-abuso, mga apo na ginamit bilang panggipit.
pera na hiniling bilang patunay ng pagmamahal. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Patricia, isang maliit na babae na may puting buhok. At hindi ka mali. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi malupit. Kinakailangan ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, naramdaman kong bahagyang bumaba ang bigat. Mayroon akong mga kakampi. Mayroon akong suporta. Hindi ako lumalaban mag-isa sa laban na ito. Dumating ang Pebrero 1, ang deadline na ibinigay ko sa kanila. Inaasahan ko ang mas maraming tawag, mas maraming pagharap. Sa halip, nakatanggap ako ng katahimikan. 3 araw ng ganap na katahimikan. Mas nag-alala ako kaysa sa mga sigawan. Noong Pebrero 4, Sabado ng hapon, tumunog ang doorbell ko. Tiningnan ko sa peephole at nakita ko sina Michael at Maria. Ngunit mayroong kakaiba. Nakabihis sila ng maayos. Hawak ni Michael ang bulaklak. Si Maria ay nakangiti, isang malumanay, mapagpakumbabang ngiti na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Maingat kong binuksan ang pinto, naka-chain pa rin. "Nanay," sabi ni Michael ng mahinahon. "Pumunta kami para humingi ng paumanhin. Talagang humingi ng paumanhin. Pwede ba kaming pumasok ng ilang minuto lang? Nagdala kami ng bulaklak." Ang bawat ugali ay sumisigaw na ito ay isang bitag, ngunit siya ang aking anak. Gusto kong maniwala sa kanya. Labag sa aking mas mahusay na paghuhusga, binuksan ko ang kadena at pinapasok sila. Si Maria ay naglakad diretso sa aking sala at umupo sa aking sofa na parang siya ay kabilang doon. Ibinigay ni Michael ang bulaklak sa akin. Mga bulaklak sa grocery store, marahil 10 piso. Inilagay ko sila sa mesa. "Nanay, umupo ka," sabi ni Michael. "Pakiusap, marami na kaming pinag-isipan sa mga linggong ito." Umupo ako sa aking armchair, pinapanatili ang distansya. Si Maria ay yumukod, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop. "Linda, utang ko sa iyo ang isang malaking paghingi ng tawad. Naging makasarili at walang pag-iisip ako. Hindi ko napagtanto kung gaano kami nagbibigay ng pressure sa iyo." Tinulungan ako ni Michael na maunawaan at nakakaramdam ako ng matinding pagkadismaya. Ang mga salita ay tama, ngunit ang kanyang mga mata ay kalkulado, nanonood ng aking reaksyon. "Nakikita ko," sabi ko ng maingat. "Nakahanap kami ng bagong apartment," mabilis na sabi ni Michael. "Mas maliit, mas abot kaya. 1,500 piso bawat buwan. Kaya namin iyon." "Magaling iyan, Michael. Masaya ako na ginagampanan mo ang iyong responsibilidad." "Gagawin namin," sabi ni Maria, ang kanyang boses ay mainit. "At gusto naming ayusin ang lahat sa iyo. Hindi namin mababayaran ang 44,000 piso. Hindi agad, ngunit maaari naming simulan. 25 piso bawat buwan para sa simula, at dadagdagan namin kapag kaya na namin. 25 piso para sa 44,000 piso. Aabutin ito ng 126 taon. Gusto rin naming buuin muli ang aming relasyon." Patuloy ni Maria, "Nagkamali ako sa pagbubukod sa iyo sa Pasko. Ito ay malupit. Stress ako sa pera at ibinuntun ko ito sa iyo. Ngunit natutunan ko na ang aking aral. Gusto kong maging tunay na pamilya tayo." Magaling siya. Napakagaling. Kung hindi ko nakita ang email, ang 5 taong plano ng pagkuha, baka naniwala ako sa kanya. "Ano ang nagbunga ng pagbabagong ito?" tanong ko. Nagpunta kami sa counseling. Si Michael ay nagpunta sa financial counselor at marriage counselor. Tinulungan nila kaming makita kung paano kami nabubuhay ng higit pa sa aming kakayahan at kung paano namin inabuso ang iyong pagkabukas palad. "Counseling? Iyan ay kahanga-hanga, Michael." Nagpatuloy ako. "Aling mga counselor? Gusto kong magpadala sa kanila ng talaan ng pasasalamat." Isang pahiwatig ng pagkalito ang dumaloy sa mukha ni Maria. "Oh, si Dr. Stevens sa Wellness Center." Nag-mental note ako. Tumaya ako ng lahat na walang Dr. Stevens. "Ang punto ay, nanay," sabi ni Michael, "kailangan namin ng kaunting tulong sa mga gastusin sa paglipat. Ang bagong apartment ay nangangailangan ng unang buwan, huling buwan at deposito. Iyon ay 4,500 piso. Mayroon kaming 3,000 piso na naiipon, ngunit kulang kami ng 1,500 piso. Maaari mo ba kaming tulungan sa huling pagkakataon? Nangangako ako na ito ang huling beses na hihingi kami. Nariyan na."
ang tunay na dahilan ng pagbisita. Binigyan kita ng 30 araw na paunawa para maghanap ng lugar na kaya mong bayaran. Sabi ko ng mahinahon. Kung hindi mo kayang bayaran ang deposito, kung gayon ang apartment na ito ay lampas pa rin sa iyong kakayahan. Ang ngiti ni Maria ay naging tensyonado. Iyon lang ay isang beses na gastos, Linda. Pagkatapos nito, hindi na kami mangangailangan ng anuman. Sinabi mo iyan 6 na buwan na ang nakalilipas tungkol sa unang apartment. Iba na ito. Ang boses ni Maria ay bahagyang tumaas bago niya ito napigilan. Paumanhin. Ibig kong sabihin, iba na ito dahil natuto na kami, lumago na kami, nauunawaan na namin ngayon. Hindi, sabi ko ng simple. Hindi. Si Michael ay mukhang nagulat. Nanay, pumunta kami dito ng may mabuting hangarin. Humingi kami ng paumanhin. Ipinakita namin sa iyo na ginagampanan namin ang aming responsibilidad at hindi mo kami tutulungan sa isang huling bagay. Michael, hindi ito tungkol sa isang huling bagay. Ito ay tungkol sa pagkatuto mong lutasin ang iyong sariling problema nang hindi ginagamit ako bilang safety net. Biglang tumayo si Maria. Ang maskara ay naglalaho. Alam mo ba, sinubukan ko. Talagang sinubukan kong maging mabait sa iyo para makipagkasundo, ngunit ikaw ay imposible. Michael, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa akin kung ano. Si Michael ay mukhang miserable. Kami, baka kailangan naming ipagpaliban ng paglipat. Hindi namin makukuha ang 1,500 piso ng mag-isa sa susunod na linggo. Kung gayon, manatili sa kasalukuyang apartment ninyo at bayaran ang upa ninyo. Hindi namin kaya. Si Maria ay nagalit. Nahuhuli na kami. Nagsisimula na ang may-ari ng mga legal na hakbang sa pagpapaalis. Kailangan naming umalis bago ito mapunta sa aming record. Kaya sila ay pinaalis. Ang bagong apartment ay hindi isang pagpipilian. Ito ang tanging option nila. Nagsinungaling kayo sa akin. Sinabi mong nakahanap ka ng bagong apartment dahil ginagampanan mo ang iyong responsibilidad. Ang totoo ay pinaaalis kayo. Hindi kami mapapaalis kung tinupad mo ang iyong pangako. Maria ay sumigaw. Sinabi mong tutulungan mo kami. Sinabi mong babayaran mo ang upa hanggang sa makabawi kami. Sinabi kong tutulungan ko kayo pansamantala. 6 na buwan ay pansamantala. Ginawa ninyo itong permanenteng kasunduan. Ang mukha ni Maria ay nabaluktot sa galit. Ikaw ay isang makasarili, mapait na matandang, hindi mo matanggap na pinili ka ni Michael kaysa sa iyo. Ang buong bagay na ito ay paghihiganti lamang dahil hindi ka na ang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Maria, tigilan mo na. Sinubukan ni Michael. Hindi, kailangan niyang marinig ito. Umupo ka rito sa iyong malungkot na maliit na bahay na hinuhusgahan kami, tinatadtad kami, sinisira ang buhay ng iyong anak dahil hindi kayang tanggapin ng iyong ego na siya ay lumaki na. Well, congratulations Linda, panalo ka. Ang iyong anak ay magiging homeless, ang kasal niya ay nabubuwag at lahat ito ay kasalanan mo. Dahan-dahan akong tumayo. Lumabas ka sa bahay ko. Masaya. Kinuha ni Maria ang kanyang bag. Halika na Michael, hindi namin siya kailangan. Aalamin namin ito ng mag-isa tulad ng dapat sana ay ginawa namin mula pa noong simula. Si Michael ay tumayo na parang nalilito. Nanay, pakiusap. Lumabas. Umalis sila. Si Maria ay nagsara ng pinto sa likuran niya. Narinig ko siyang sumisigaw kay Michael sa driveway. Hindi siya nagmamalasakit sa iyo. Hindi siya nagmamalasakit sa atin. Mag-isa na tayo. Umupo ako pabalik sa aking upuan. Ang aking puso ay kumakabog. Pumasok ang takot sa akin. Paano kung si Michael ay maging homeless? Paano kung si Maria ay tama at lahat ito ay kasalanan ko? Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang email, ang pimpataong plano, ang kalkuladong pagkuha at naalala ko ang iba pa. Pinalaki ko si Michael para maging matatag, may kakayahan, maparaan. Kung ngayon ay nabibigo siya, hindi dahil tinanggal ko ang pera niya. Ito ay dahil hindi niya natutunang tumayo sa sarili niyang mga paa habang nandyan si Maria para sandalan ako. Hindi nawala ang takot, ngunit nagbago ito sa isang bagay na mas matigas. Determinasyon, hindi ako susuko, hindi ako magbibigay, hindi sa pagkakataong ito. Pebrero 15, nagbabasa ako sa sala ko nang tumawag si Elena.
Linda, buksan mo ang iyong computer. Tingnan mo ang iyong email ngayon. Ang kanyang boses ay nag-aalala. Binuksan ko ang aking laptop, bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Naroon sa aking inbox ang isang email mula kay Elena na may subject line na ebidensya. Na-forward niya sa akin ang isang bagay mula sa kanyang contact investigator. Mga screenshot ng mga pribadong mensahe sa Facebook ni Maria na legal na nakuha sa pamamagitan ng isang kaibigan na nag-aalala. Nagsimula akong magbasa at lumamig ang aking dugo. Maria sa kanyang kaibigan na si Melissa. Natahimik na rin ang matandang iyon. Pero huwag kang mag-alala, may plano ako. Mahina si Michael para labanan siya, pero hindi ako. Paiikutin ko siya para magbayad. Babayaran niya ang utang niya sa atin sa isang paraan o sa iba. Melissa, anong gagawin mo? May mga website, mga site ng babala sa scam, mga site ng review. Ipopost ko sa lahat ng dako na siya ay isang landlord na iligal na nagpaalis ng nangungupahan ng walang paunawa. Kapag tapos na ako, masisira ang kanyang reputasyon. May mas maraming mensahe tungkol sa pag-file ng mga maling claim sa Adult Protective Services na nagsasabing ako ay mentally incompetent at kailangan ko ng guardian, si Maria, syempre. Mga mensahe tungkol sa pagkumbinsi kay Michael na idemanda ako para sa emotional damages at breach of verbal contract. At pagkatapos ang pinakamalakas na mensahe na may petsa 2 araw na ang nakalilipas, Maria kay Melissa. Kinausap ko ang isang abogado. Sabi nila dahil nagbayad siya ng upa namin sa loob ng 6 na buwan, maaari siyang ituring na landlord namin. Kung totoo iyon, nilabag niya ang mga karapatan ng nangungupahan sa hindi pagbibigay sa amin ng tamang abiso ng pagpapaalis. Maaari kaming magdemanda para sa wrongful eviction at magkaroon ng desisyon. Pagkatapos ay kukunin namin ang kanyang social security. Magbabayad siya sa amin kahit gusto niya o hindi. Binasa ko ito ng 3 beses. Plano niyang kunin ang aking social security, ang tanging kita ko. Plano niyang pahirapan ako ng husto. Elena, sabi ko nung tinawagan ko siya pabalik, sabihin mo sa akin na hindi niya ito magagawa. Maaari niyang subukan, ngunit Linda, ito ay nagbibigay sa atin ng armas. Ang mga mensaheng ito ay nagpapakita ng masamang intensyon. Nagpapakita sila na hindi ito tungkol sa pamilya. Ito ay tungkol sa pera mula pa sa simula. Magagamit natin ito. Paano? Kailangan mong maging matatag para sa kung ano ang susunod. Haharapin natin sila sa publiko gamit ang ebidensya. Tapusin natin ito ng 1 beses at para sa lahat. 3 araw pagkatapos, nag-ayos si Elena ng isang mediation meeting sa ilalim ng pagkukunwaring isang family settlement conference. Iginiit ko na magkita kami sa opisina ni Elena. Dumating sina Michael at Maria na mukhang mapagmataas. Akala nila ay babaluktutin nila ako para sa isang payment plan sa tulong ng isang mediator. Hindi nila inaasahan na si Elena ay magbibigay sa bawat isa sa kanila ng isang folder sa sandaling sila ay umupo. Ano ito? Tanong ni Maria. Buksan mo, sabi ni Elena nang malamig. Napanood ko ang mukha ni Maria habang binabasa niya ang sariling mga mensahe sa Facebook na nakaprint at notarized. Napanood ko ang kulay na nawawala sa kanyang mukha. Nanginginig ang mga kamay ni Michael habang binabaliktad niya ang mga pahina. Saan mo nakuha ang mga ito? Maria ay bumulong. Hindi iyon mahalaga, sabi ni Elena. Ang mahalaga ay ang mga mensaheng ito ay nagiging ebidensya ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya, paninirang puri at pagtatangkang financial exploitation ng isang matandang tao. Ito ay pribadong korespondensya. Hindi mo magagamit ito. Oo, maaari natin itong gamitin. Lalo na ang bahagi kung saan mo pinag-uusapan ang pagkuha ng Social Security ni Linda para gawin siyang mahirap. Iyon ay elder abuse, Maria. Iyon ay krimen. Tumayo si Michael at tumingin sa akin, ang kanyang mukha ay parang abo. Nanay, hindi ko alam ang tungkol dito. Sumpa ko hindi ko alam. Tumahimik ka, Michael. Maria ay nagngisi. Hindi, Michael ang sabi, ang kanyang boses ay nabibiyak. Hindi ako tatahimik. Maria,
Sinabi mong kakausap lang tayo sa isang abogado tungkol sa ating mga opsyon. Hindi ka nagsabi ng anuman tungkol sa pagkuha ng social security niya. Hindi ka nagsabi ng anuman tungkol sa pagsira ng reputasyon niya dahil masyado kang mahina. Pipigilan mo ako. Nilagyan niya tayo ng kahihiyan. Pinutol niya tayo. Iniwan niya tayo para mapaalis. Nagbigay siya sa atin ng 44,000 piso, sigaw ni Michael. Binigay niya sa atin ang lahat at inubos natin siya. Paano mo hindi nakikita iyon? Tahimik ako hanggang ngayon, ngunit hindi ko na kaya. Maria, nagsulat ka ng 5 taong plano para kumuha ng pera sa akin. Nakita ko ang email. Kinwenta mo kung magkano ang maaari mong kunin at gaano katagal. Sino ba talaga ang sinusubukang kontrolin sino? Ang mga mata ni Maria ay naging ligaw. Mukha siyang nakakulong, desperado. Ang email na iyon ay, ito ay isang ideya lamang. Hindi namin talaga. Nagpatupad ka ng bawat yugto. Ang mga bayad sa upa, ang plano na makipag-cosign ako sa isang mortgage, ang kahilingan na 50,000 piso para sa down payment ay darating na, hindi ba? Hindi mo mapapatunayan yan. Si Elena ay nag-slide ng isa pang dokumento sa mesa. Sa katunayan, kaya niya. Ang email account ni Michael ay may draft message kay Linda na may petsang 2 linggo mula ngayon. Ang subject line ay House Opportunity. Gusto mo bang basahin ko ito ng malakas? Kinuha ni Michael ang papel. Ang kanyang mukha ay naging puti habang binabasa niya ang sarili niyang draft email na malinaw na isinulat ni Maria na humihiling sa akin na makipag-cosign sa isang mortgage at mag-ambag ng 50,000 piso para sa down payment ng bahay. Ikaw ang nagsulat nito? Tinanong niya si Maria. Ang kanyang boses ay halos bulong. Michael, pinag-usapan natin ito. Nagkasundo tayo. Hindi tayo nagkasundo na humingi ng 50,000 piso. Nabaliw ka na? Hindi ito pagkabaliw ang gustuhin ng isang hinaharap, ang gustuhin ng katatagan. May pera ang iyong ina. May pera? Tapos na? Sabi ko ng malakas. Dahil ibinigay ko ito sa iyo, sa inyong dalawa. At sa halip na pasasalamat, inalis ako sa Pasko at banta na kunin ang aking social security. Si Maria ay tumayo. Ang kanyang upuan ay nagagasgasan ng malakas. Hindi ako uupo dito at aatakihin. Halika na, Michael. Aalis na tayo. Ngunit si Michael ay hindi gumalaw. Nakatingin siya sa mga dokumento, sa ebidensya ng manipulasyon ng kanyang asawa, ng kanyang mga plano na sirain ako sa pananalapi. Gusto mong kunin ang kanyang social security? Sabi niya ng mahinahon. Siya ay 70 taong gulang at iiwan mo siyang walang-wala. Iniwan niya tayong walang-wala. Nagbigay siya sa atin ng 44,000 piso. Ang silid ay tumahimik. Umiiyak na si Michael, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ano ang nagawa ko? Ano ang nagawa natin? Ang mukha ni Maria ay tumigas. Sige, piliin mo siya, piliin mo siya. Ngunit alalahanin mo ang sandaling ito, Michael. Kapag nakatira ka sa bahay ng iyong ina tulad ng isang bata muli. Kapag wala ka ng asawa, wala nang sariling buhay. Alalahanin na pinili mo siya kaysa sa atin. Lumabas siya. Ang pinto ay nagsara ng malakas. At ang aking anak ay umupo doon, durog, napapalibutan ng ebidensya ng babaeng kanyang pinakasalan, ang buhay na kanyang itinayo sa aking pagkasira sa pananalapi. Pasensya na, bulong niya. Nanay, pasensya na talaga. Sa susunod na 3 linggo, isang legal na unos ang naganap, ngunit nalampasan ko ito nang may kalinawan na hindi ko pa naranasan. Si Maria ay gumawa ng isang kritikal na pagkakamali. Isinulat niya ang kanyang mga plano, at ang mga sulatin na iyon ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Si Elena muna ang naghain ng cease and desist order. Ipinagbabawal si Maria na mag-post ng anuman tungkol sa akin online o makipag-ugnayan sa akin sa anumang paraan. Pagkatapos nang lumabag si Maria sa loob ng 48 oras, nag-post ng isang nakakahiya na review na nagsasabing ako ay isang slumlord na iligal na nagpaalis ng kanyang mga nangungupahan. Nag-file si Elena ng restraining order. Ang paglilitis ay naka-schedule para sa Marso 1.
Umupo ako sa courtroom, si Elena sa tabi ko, habang si Maria at ang kanyang abogado ay nagtalo na ako nga ay nagtatag ng isang relasyon na landlord-tenant at nilabag ang kanilang mga karapatan. Ngunit handa si Elena. Ipinakita niya ang ebidensya ng email, ang 10 taong plano ng pagkuha, ang mga mensahe sa Facebook tungkol sa pagsira ng aking reputasyon, ang draft email na humihingi ng 50,000 piso, ang mga mensahe tungkol sa pagkuha ng aking social security. Ang hukom, isang babae sa edad na 60, ay nagbasa ng lahat ng may papalubhang ekspresyon. Mrs. Morrison, sabi ng hukom kay Maria, inaako ninyo na si Miss Linda Morrison ay iligal na nagpaalis sa inyo mula sa isang ari-arian na inyong inupahan mula sa kanya? Opo, Ginong Hukom, mayroon kaming kasunduan. Isang kasunduan kung saan kusang loob niyang binayaran ang inyong upa sa inyong tunay na may-ari, isang third-party property management company. Tama? Nag-aalangan si Maria. Well, oo. Ngunit, kaya hindi ka kailanman naging tenant niya. Binabayaran lamang niya ang iyong mga bayarin bilang miyembro ng pamilya na tumutulong sa iyo. Nagbigay siya ng pangako. Pumirma ba siya ng lease sa iyo? Isang rental agreement? Anumang legal na dokumento na nag-uutos sa kanya na bayaran ang iyong upa ng walang hanggan? Hindi, ngunit verbal agreements. Mrs. Morrison, nasuri ko ang mga mensahe sa Facebook na ito kung saan pinag-uusapan mo ang pagpapahirap sa kanya at pagsira ng kanyang reputasyon. Nabasa ko ang iyong plano na mag-file ng mga peking ulat sa Adult Protective Services. Nakita ko ang iyong plano na kunin ang Social Security ng isang matandang babae. Hindi ito isang pagtatalo sa pag-upa. Ito ay financial elder abuse at harassment. Sinubukan ng abogado ni Maria na makialam. Ginoong hukom, ang mga mensaheng iyon ay pribadong komunikasyon na kinuha sa labas ng konteksto. Ang konteksto ay malinaw na malinaw, abogado. Ang iyong kliyente ay nag-target ng matandang ina ng kanyang asawa bilang isang mapagkukunan ng kita at nang tumigil ang kita na iyon, nagplano ng isang komplikadong kampanya ng paghihiganti. Nagbibigay ako ng restraining order. Mrs. Morrison, ipinagbabawal ka sa anumang pakikipag-ugnayan kay Linda Morrison. Walang tawag, walang text, walang email, walang post sa social media. Kailangan mong lumayo ng hindi bababa sa 500 feet mula sa kanyang tahanan. Nauunawaan mo ba? Ito ay katawa-tawa. Siya ang... Nauunawaan mo ba? Paulit-ulit na sinabi ng hukom. Ang kanyang boses ay matalas. Oo, sabi ni Maria ng mapait. Bukod pa rito, inirerekomenda ko ang mga mensaheng ito sa Facebook, sa opisina ng District Attorney para sa pagsusuri ng posibleng mga kriminal na singil na may kaugnayan sa pagtatangkang pandaraya at elder abuse. Tapos na ang paglilitis. Ang mukha ni Maria ay naging puti. Tumingin siya kay Michael na nakaupo sa likurang hanay, ngunit tumingin siya palayo. Nag-file siya ng legal separation 2 linggo na ang nakalilipas. Habang papalabas kami ng courthouse, inilagay ni Elena ang kanyang kamay sa aking balikat. Tapos na, Linda, hindi ka na niya magagalaw ngayon. Ngunit mayroon pang isang bagay na kailangan kong gawin. Pumunta ako sa bagong apartment ni Michael noong gabing iyon, isang maliit na studio na siya mismo ang nag-upa. Binuksan niya ang pinto, mukhang pagod, talunan. Maaari ba akong pumasok? Tanong ko. Tumango siya, lumayo. Ang apartment ay maluwag. Isang kutsyon sa sahig, isang natitiklop na mesa, 2 upuan. Ito pala ang itsura ng pamumuhay sa kaya mong kitain. Pasensya, na't hinayaan kong umabot ito sa ganito kalayo, sabi niya bago pa ako magsalita. Pasensya na't hindi ko nakita ang ginagawa ni Maria. Pasensya na't hinayaan ko siyang gamitin ka. Pasensya na't hindi ako ang naging anak na nararapat sa iyo. Umupo ako sa isa sa mga natitiklop na upuan. Michael, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi ko ito ginawa para parusahan ka. Ginawa ko ito para iligtas ang aking sarili at marahil para iligtas ka rin. Para iligtas ka mula sa buhay ng pagiging dependent, mula sa isang kasal na binuo sa financial manipulation, mula sa pagiging uri ng lalaki na nanonood lang habang ang kanyang asawa ay nagpaplano na gawing mahirap ang sarili niyang ina. Nginumupo siya ng mabigat. Nag-file ako ng divorce.
Si Maria ay babalik sa mga magulang niya sa Ohio. Nagpo-post na siya sa social media na ako ay isang mama is boy na pinili ang aking ina kaysa sa aking asawa. Nagsisisi ka ba? Katahimikan siya ng mahabang sandali. Hindi, nagsisisi ako na hinayaan ko itong umabot sa ganito kalayo. Ngunit hindi ako nagsisisi na iniwan ko siya. Nang makita ko ang mga mensaheng iyon, nang mapagtanto ko kung ano ang plano niyang gawin sa iyo, hindi ko nakilala ang babaeng pinakasalan ko. O marahil, hindi ko talaga siya nakilala. Ano ang gagawin mo ngayon? Matutong mag-budget. Matutong mamuhay sa kung ano talaga ang kinikita ko. Siguro magkaroon ng kasama sa bahay. Pumunta sa totoong therapy. Hindi sa peking counseling na ginawa ni Maria para sa pulong na iyon. Nakagawa siya ng mahinang ngiti. Sa totoo lang, lumaki. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ikinagagalak kong ginawa mo ang hakbang na ito. Hindi ito magiging madali. Maaari mo ba? Magbibigay ka ba sa akin ng isa pang pagkakataon para maging anak mo muli? Hindi dahil sa pera, kundi para sa pamilya. Michael, hindi ka kailanman tumigil sa pagiging anak ko, ngunit kailangan itong maging iba sa pagkakataong ito. Alam ko, wala nang pera, hindi ako hihingi, pangako. Hindi lang iyon. Kailangan kong gumawa ka ng sarili mong mga desisyon. Tumayo sa sarili mong mga paa. Maging isang tao na muli kong mapagkakatiwalaan. Gagawin ko, pangako gagawin ko. Habang nagmamaneho ako pa uwi noong gabing iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Pag-asa. Hindi para sa isang perpektong pagkakasundo, hindi para bumalik ang mga bagay sa dati, ngunit pag-asa na marahil sa wakas ay magiging lalaki si Michael na pinalaki ko siya. At si Maria, nag-file ang district attorney ng mga kaso, financial exploitation ng isang matandang tao, attempted fraud. Kumuha siya ng plea deal, probation, community service, at utos na magbayad ng restitution. 25 piso bawat buwan, nakakainis. Ang eksaktong halaga na inalok niya sa akin. Aabutin ito ng 146 taon. Engs na buwan pagkatapos, nagluto ako ng hapunan sa linggo kasama si Barbara, Patricia at mga kaibigan mula sa book club. Nagsimula na kaming magpalitan ng mga hapunan sa bahay ng bawat isa. Sa edad na 71, hindi na ako nag-iisa. Umugong ang aking telepono. Michael, okay pa rin para sa Martes? 6 p.m. Dalhin ang salad. Buwing ang pagbubuo namin. Mga lingguhang hapunan, kape tuwing linggo. Mayroon na siyang kasama sa bahay, isang therapist, isang budget. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Self-respect. Kamusta si Michael? Tanong ni Patricia. Mabuti. Nakakuha ako ng raise. Ikinagalak niyang hindi humiram, kundi ibahagi lamang ang balita. Si Maria ay lumipat pabalik sa Ohio kasama ang kanyang mga magulang. May criminal record, nahihirapan maghanap ng trabaho, isang mapait na blog na may dueling tagasunod, maraming paglabag sa restraining order, pinalawig na probation. Ngayon ay nagtatrabaho sa retail, halos hindi nabubuhay. Ang designer life na binuo sa aking pera ay nawala na. Ang buhay ko ay namulaklak. Inayos ko ang bubong. Pininturahan ang mga dingding ng dilaw, nagboluntaryo sa ospital. Ang book club ay nagdala ng teatro, watercolor, yoga. Nag-alay ako ng lahat para sa kanila, sabi ko. Naglaktaw ng mga pagkain, mga doktor, masama ang pakiramdam ko, at ngayon ay inaalagaan ko ang aking sarili at ako ay masaya. Dumating ang isang delivery, orchids mula kay Michael. Nanay, salamat sa hindi pagbitiw sa akin. Ngumiti ako, isang tunay na regalo mula sa isang anak na sa wakas ay nagiging lalaki. Noong gabing iyon ay nagmuni-muni ako. Nakuha ko ang lahat. Seguridad, respeto sa sarili, pagkakaibigan, isang relasyon sa aking anak na batay sa respeto, hindi sa pera. Tumingin ako sa aking masayang tahanan. Hindi perpekto, ngunit sa akin. Hindi malungkot, ngunit puno, umuunlad. Si Maria ay nagpo-post ng mga rant sa 12 tagasunod. Mayroon akong buhay at ito ay maganda. Kaya, ano ang natutunan ko mula sa lahat ng ito? Na ang pagmamahal na walang hangganan ay hindi pagmamahal,
Ito ay pagpapahintulot na ang pamilya ay hindi nangangahulugang pagtanggap ng pang-aabuso, na ang pagiging bukas palad sa pananalapi ay nagiging exploitation kapag ito ay inaasahan sa halip na pinahahalagahan. Natutunan ko na hindi kailanman huli na ang lahat para ipaglaban ang iyong sarili. Kahit sa edad na 71, kahit na ikaw ay natatakot, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa mga taong pinakamamahal mo, pinakamahalaga, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay nangangahulugang pag-asam na lumago ang mga tao, hindi ang pagpapanatili sa kanila na dependent. Sa pamamagitan ng pagputol ng pera, hindi ko nawala ang aking anak. Pinalaya ko siya. Ngayon nagtatanong ako, ano ang gagawin mo sa aking sitwasyon? Kailan nagiging nakakasakit ang pagtulong? Saan mo iguguhit ang linya sa pamilya? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring ibahagi ito. Hindi mo alam kung sino ang nangangailangan na marinig na okay lang magtakda ng mga hangganan kahit na sa mga taong pinakamamahal mo. Salamat Yumi sa pakikinig sa aking kwento at alalahanin na ang iyong seguridad sa pananalapi ay mahalaga, ang iyong kapayapaan ay mahalaga, ikaw ay mahalaga.